bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, dito tila bulaklak ay namumukad ka. Bagong upir, bagong tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng Abay-Hawa. Hello po sa ating lahat at mapagpalang araw, hapon o gabi sa lahat ng ating mga tagapakinig. Saan man kayo naroroon, samahan niyo po kaming muli sa pagpapatuloy sa pagtalakay sa aklat ng Deuteronomy. Deuteronomy Kabanata 5, Mga Pangunahing Utos. Tinipon ni Moses ang lahat ng mga Israelita at sinabi, "Pakinggan ninyo, mga Israelita, ang mga batas at alituntunin na aking ipinapahayag sa inyo ngayon. Pag-aralan ninyo at siguraduhin sundin ang mga ito. Si Yahweh ang ating alahayam ay nakipagtipan sa atin sa Horeb. Hindi sa ating mga ninuno nakipagtipan si Yahweh, kundi sa atin, sa ating lahat na naririto ngayon. Sa panahong iyon, ipinahayag sa inyo ang salita ni Yahweh, ang Ama. Siya ay nagsalita sa inyo mula sa apoy sa bundok." Excuse me, Take sis. note ha. Pakinggan ninyo. Itong Yes? itong verse 4, sa panahong iyon, ako ay tumayo sa pagitan ni Yahweh ang anak. Hindi mo ito nabasa? Pakiulit ang number. Pagitan ni Yahweh ang anak. Oo. Okay, sige, verse 4. Sa panahong iyon, ako ay tumayo sa pagitan ni Yahweh ang anak, at ipinahayag sa inyo ang salita ni Yahweh ang Ama. Ayun. Yun, oo. Siya ay nagsalita sa inyo mula sa apoy sa bundok. Pasensya niyo na at nagpalito kasi ako ng ano. Yung ano po, napansin ko lang dito sa pakinggan ninyo mga Israelita, ang mga batas at alituntunin na aking ipinapahayag sa inyo ngayon. So mga Israelita, in-specify niya ni Moses sa mga Israelita ang mga batas. At saka nakipagkasundo, nakipagtipan ang alahayam sa mga ninuno. Iba pa ito. Nakipagtipan siya sa mga kasama niya, sa mga lumabas ng Egypt, yung mga bagong henerasyon. Okay. Ang kausap niya kasi dito ay yung mga bagong henerasyon. Oo. Kaya nga ang tinutukoy niya, dito Si kami Moses to, di ba? dumaan. Si Moses. Oo. Parang ang ipinapalabas niya na hindi pa namin kayo nakasama sa mga pinagdaanan namin at kung ano ang mga utos ni Yahweh habang kami ay naglalakbay. So, yun ang gustong iparating dito ni Moses. Ang kausap niya, bagong henerasyon na hindi pa naranasan yung kanilang naranasan na kasama nila si Yahweh na anak. Parang si Moses kasi habilin to, parang pinagko-connect niya yung Oo. past sa future. Yung present na yan, yan ang Oo. connection. Oo. Yung mga tipan nung mga ninuno at saka yung bagong tipan na sa mga hindi sa dito sa mga bagong henerasyon. Ganon, yun ang kinoconnect niya. Ito. At sinabi daw ng alahayam, "Ako si Yahweh, ang inyong alahayam, na naglabas sa inyo mula sa Egypt, mula sa lupain ng pagkaalipin." Yung unang utos, ito ang unang utos. "Huwag kayong magkaroon ng ibang alahayam maliban sa akin. Huwag kayong gumawa ng anumang larawan sa anyo ng anumang bagay na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig sa ilalim. Huwag kayong yuyuko sa mga idolo o sasamba sa mga ito, sapagkat ako, si Yahweh, ang inyong alahayam, ay isang mapadibughuing alahayam na nagpaparusa sa mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon ng mga sumusuway sa akin."
Yung iba nga namumuhi, ano? Mm. Ngunit nagpapakita ng pag-ibig sa libu-libong henerasyon ng mga umiibig sa akin at sumusunod sa aking mga utos. So yung ano, ang sabi nga, ang pag-ibig sa alahiyam, hindi mo kasi mararamdaman yung emosyon tulad ng mga infatuation na, Oo. naku, na miss na. Hindi mo naman siya mimiss kasi nandiyan lang siya sa paligid. At saka yung pag-ibig, paano may papakita ang pag-ibig? Yung pagsunod. Sabi Oo. nga, if you love me, obey my commandments, di ba? Oo. I- ano, yung love kita pero hindi mo naman kinakausap, paano mo masasabing love mo yung isang tao, di ba? Mm. So, at saka ang ano ng yung mga namumuhi actually sa ano yung mga namumuhi sa akin, yung mga hindi sumusunod sa ano sa mga kautusan, Oo. 'di ba? Yung mga rebellious. Ano pa, may mga reaction pa kayo sa unang kautusan. Ito ang pinakamatindi kasi ito yung kautusan na pag sinuway mo hanggang fourth generation, hanggang Oo. sa ano kaapu-apuhan mo ay ano may sumpang kaakibat, 'di ba? Oo. Ano ito, yung mga Kasi dito kasi nagpaparusa. ano dito kasi yung mga ano ang unang kautusan ay talagang para lang sa kay Yahweh na Ama at hindi Mm-mm. pwedeng ihambing siya sa kung anumang mga idolo o mga imahen na ihahambing sa kanya. So dito palagi bumabagsak ang mga tao sa Mm-mm. pagkakaroon ng idolo. Kasi 'di Pero ba ang idolo ay hindi lang naman yung imahen, 'di ba? oo, Maraming hindi lang form gawa ng ang tao. idolo, hindi Yung iba-ibang mga ano, oo. celestial Yung ang beings, ibig 'di ba? sabihin, kung ano ang pinahahalagahan mo sa buhay mo, yun ang idolo mo. Kumbaga, mas Nang yung higit. pinahahalagahan mo ng higit pa kaysa kay Yahawa. 'Di ba may sinabi nga siya, if you love your mother, father, or more Parang than me, magpa-practice kayo. sabi syempre Oo. mamahalin mo magulang mo, pero pag nakahihigit, yung sinabi kasi, ginawa kasi ano, if you don't hate, di ba? Hate kasi ang Hmm. ginamit, hindi mo naman i-hate. Kaya lang, ibig sabihin, Oo. dapat higit ang pagmamahal mo sa alahiyam kaysa sa iyong mga magulang or ano, or Di ba ang sabi ni King Yahawa siya, if you love them, yung tinutukoy yung mga more, magulang mo oo, o yung more mga than me. kapatid mo, more than me, ay you are not worthy of me. 'Di ba? Oo, alalahanin natin, di Hmm. ba? Nangyari kay Aaron, mga anak niya, namatay dahil sa pagsuway, di ba? Wow. Pero pinagbawalan siya na mag ano saka yung mga mga Levita, yung suwail na mga pamilya o mga angkan o mga for sure magkakamag-anak yung mga yan, magkakakilala yan mula Hmm. bata pa, di ba? Pero ginawa nila, ibig sabihin yung worthiness, napatunayan lang na worthy sila maging magsilbi sa alahayam kasi kahit yung mga kaibigan niya, kapitbahay nila na na sinabi ng alahayam na papapatay nila, pinatay nila. Pero yun yun ang pagsunod. Ibig sabihin, mas pinahalaga nila ang utos ng alahayam kaysa dun sa kanilang pagiging magkadugo o pamilya. Hmm. Mm. Okay. Ah, Siguro pwede sa ba panahon, oo, sa pwede panahon ba, natin ngayon, oo, napakahirap gawin yung ginawa ni Pinihas, 'di ba? Yung oo, anak ni napakahirap talaga. Aaron. Mm. Di mo kayang Kaya, patayin ang mga magulang mo, mga kapatid mo, oo. Kaya ang dahil pagpapala naman, sumuway sila kay Hawa. Ang mahirap talaga yung ikaw pa talaga ang mapag-utusan, ano? Yun na nga eh, ikaw pa itong mapag-utusan na patayin mo, ang mga magulang mo, mga kapatid mo, anak mo, na sumuway kay Hawa. Grabe. So, salamat na lang sa ating alahayam dahil hindi na natin naabutan yung ganong
senaryo. At nawa, huwag nating maranasan ang ganong senaryo. Nawa. Kasi napakabigat para sa atin. Kaya, Sa panahon kaya kaya natin, mahirap talaga na Mm. sa panahon kaya natin ngayon, paano kaya Sige. natin masusukat yung level ng pagmamahal ng natin? pagmamahal natin at pagsunod sa Ang ating pagsunod. alhayam. Oo. At saka doon sa pamilya natin. Oo. If you love me more than, if you love them more than me, Oo. hindi kayo, You are not worthy of me. hindi kayo, di ba? O so paano? Talagang mabigat. Sa biyaya na lang talaga ng alhayam. Siguro yung Kasi di ba, basta itaas mo na lang yung mga pamilya mo, magulang mo sa kanya. Mas kilala niya yung iyong pamilya, yung magulang. Kumbaga, ibigay mo na lang sila sa kamay ng Aba. Talagang ang Kasi hindi mo pag-asa yun na, natin, yung sinabi ng mensahero, na sa pamamagitan ng kautusan, ay doon pumapasok ang grasya na mula sa kay Yahweh na anak. 'Di ba? o di ba, may word na grasya, di ba? Oo, na grasya. Ang grasya daw ay yung pumapasok pagpapala. kung ikaw ay sumusunod sa kautusan. Kasi ang kautusan ay ang tulay upang makarating tayo kay Yahweh na anak at ipagkaloob sa atin ang grasya. Yung grasya na yan, the same as pabor. Oo, yung pabor. Oo. Pagpapala, mga bless. Oo. Kaya nga tayo representative eh. Pag Kaya nga, sumunod tayo, damay pati ang pamilya natin, di ba? yada. Yun na lang Yeah. ang pag-asa natin sa panahon natin ngayon na mapapatunayan natin ang pagsunod sa ating alhayam kung tayo ay talagang mananatili sa kanyang mga kautusan at tayo ay representative ng ating mga sambahayan. Ang inaasahan natin ay kung paano iniligtas ni Yahweh Dasan ang mga miyembro ng pamilya nung mga sumusunod sa kanya. Kagaya Oo, nung kay Rahab, 'di ba? Rehab. Lahat Sila, ng kanyang lahat ng kanyang mga mahal sa buhay na naroon sa loob ng bahay na yon ay naligtas dahil sa kanya. Maging si naman si Lot, 'di ba? O inanyayahan niya pa lahat ng mga mahal niyo sa buhay, mga kaibigan, kamag-anak niyo, tawagin Kaya, niyo na. O, kaya 'di lang ba? wala silang kamag-anak na Yun malaki. nga lang, oo. Walang sumunod. Hindi, Walang sumunod. Kahit ligtas. yung mapapangasawa ng oo, yung Mamanudangin mapapangasawa nga ng kanyang dapat, mga di ba? anak. O Hindi hindi rin sumunod. sumunod. Ililigtas ng alahayam, no? Alang-alang sa isang sumusunod sa kanya. Yada, oo. Nang dahil sa atin. Oo. Minsan Na, lang, mahirap sumunod kung wala talaga wala tayong isusunod. Pero, di ba? yun lang, oo. Oo. Gusto natin sumunod, pero minsan, siguro mayroong kulang. Hindi Oo. natin masunod ang lahat dahil doon kulang. Pero tanda na lang natin na Hindi na nang kulang, sis. hindi naman hinihingi ng alahayam ang anumang bagay na wala sa atin. Oo, halimbawa, kagaya niyan, gusto Kaya, natin masunod pero kasi yung iba, wala pang halaran dyan, Oo. yung iba, wala ah, pa di ba? Kaya gustuhin man na sumunod, hindi talaga masusunod dahil wala yun yung mga kulang. Iyon naman doon naman pumapasok yung sinasabing grasya o pabor sa Oo, atin. pagpapala ng alahayam. Oo. Ang Dahil importante doon, hindi niya hihingiin sa atin kung wala ito sa atin. siya rin importante, ang magpo-provide if Oo, siya ever, din ang no? magpo-provide. Gusto Kung niya ito ay magkaroon kayo nun. talagang kung talagang Magawa ng nais ng paraan. alahayam na masunod natin ang lahat-lahat ng kanyang mga kautusan, Napapanahon na. lahat ng instruction Oo. ay kailangan masunod natin, po-provide niya tayo. ang Saka, mahalaga yung kanya may ang tao bang gaganap? Meron ba tayong Yes, kasama na oo. makakaganap nun? So siya ang nakakaalam kung tamang panahon na, di ba?
Wala naman tayong ano, may elder na ba tayo na Kaya nga sis, diyan masasabi mong pumapasok yung ano, ano, karapat-dapat doon. diyan sis pumapasok yung sinasabi na if he guides, he provides. If he leads, he feeds. Hmm. Yun na. Habang Kaya wala So, pa, tiwala lang may tayo mga sa ating potato alahayam. talaga. Oo. habang wala pa, ito lang muna. Oo. Kumbaga, habang wala Oo. pa, Ito Yeah. ang alamin the muna present. natin ang lahat ng mga Ito ang gagawin instructions. nyo, sabi niya. Oo. Lahat ng instructions ng ating alahayam dapat maging, kumbaga sabi nga ng mensahero, habang inaaral nyo ito at pinag-uusapan, lahat ng ito ay naisusulat sa inyong mga puso at diwa. Mm. 'Di ba? Hindi niya i-grant until we are ready. Yes. It. Oo. Bang mahalaga, nakikita niya yung motibo ng tao. Oo. At saka yung pagsusumikap din natin, Hmm. pinahahalagahan din ng alahayam yan. Na kahit wala man tayong kakayanan, ngunit anuman ang maliit na maibabahagi natin ay ito yung ating pagtuunan ng pansin. Alaluwaya, alahayam, pagpalain nawa ng alahayam. Ang bawat sumusunod, nagsisikap. Yada. Yada. Okay, ayun. So, Ikalawang punta tayo utos. sa ikalawang utos. Ang ikalawang utos na to ang nagsalita do Yahweh the Son na, no? Oo. Kasi sa una, ang Yahweh the Father, ngayon, ang Yahweh the Son. Huwag ninyong gamitin sa walang kabuluhan o walang galang ang pangalang Yahweh, sapagkat hindi ipagwawalang sala ni Yahweh ang sinumang gumamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan o walang galang. Paano to sis na gagamit ng walang kabuluhan o walang galang? Anong ibig niya sabihin dito? Yun nga, kaya mahalaga din, nabalikan natin kung ang paano ibinigay ng alahayam ang kanyang pangalan sa atin. 'Di ba nung nagpasakop tayo at nag-undergo tayo ng baptism, sabi ng mensahero, yun daw ang pagkakataon na itinatak sa ating mga noo ang kanyang pangalan. So taglay na natin ang kanyang pangalan, ngunit hindi ito nakikita ng sinuman. Upang hindi malapastangan ang kanyang pangalan, kung ito ay nakikita sa buhay, sa katawan natin, kung visible ito sa bawat isa, taglay natin yung kanyang Kung pangalan. hindi pwede Oh, what itato. if nagkasala Oh, tayo o sumuway sa kanya? Hindi ba't malalapastangan yung kanyang pangalan? Oo. Oh. Oo. Kaya hindi ito pinapayagan, sabi nga ng mensahero, ang pangalan na ito ay sagrado. Kung hindi ninyo kayang tanggapin, huwag na lang ninyong lapastanganin. Kung ito man ay itinuturing nyong banal, ay huwag nyong gagamitin bilang ano to, pagmamalaki sa iba na ikaw ay tagasunod niya. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang pangalan, minsan kasi gagamitin sa mga advertisement, 'di ba? Oh, ang ano namin, ang samahan namin ay sumasamba kami kay Yahweh. Kaya ilalagay nila ang pangalan, lalong-lalo na sa social media, 'di ba? Na hindi ito dapat gagamitin bilang advertisement. Dahil sinabihan nga tayo, kapag sinulat nyo ito sa papel na pangalan na ito, ay ituring nyo pa ring banal. Huwag Pero, ninyong, huwag ninyong gugustutin yung papel na yun at bastang itatapon sa basurahan. Bagkus, pahalagahan ninyo na kung hindi nyo na kailangan ang papel na yon, sunugin nyo na lang nang may paggalang sa pangalan ni Yahweh. paano yung nasa social media na nagsishare man sila? Oo, pero Pero, ang pag-share naman nila ay hindi ibig sabihin na ginagamit nila ito bilang tatak nila.
Ito Hindi, ay pagbabahagi ng katotohanan. Kaya wala namang problema kung ito ay gagamitin mo upang ibahagi ang katotohanan. Ngunit kung Basta may gagamitin mo kabuluhan ito, oo, oh, basta may kabuluhan. Kung at gagamitin mo may naman ito paggalang. para ipangalandakan mo sa sarili mo, yun ang walang kabuluhan. yun bang At saka pangalan, may paggalang. Oo. pangalan na naitatak? Oo, invisible siya sa mata ng tao, pero sa mata ba ng kaaway, nakikita niya yun? Oo, nakikita niya yan. Kaya Diba? nga 'di ba, umiiwas Kilala niya, kumbaga tayo kilala ay niya ang sarili. may kumbaga mayroon daw tayong kakaibang reputasyon Hmm. na kahit ang kaaway ay kilala niya yung pangalan na yun. Mababasa niya, makikita niya yan Yes, sa oh, mababasa niya nagtataglay. yung mga hindi pero hindi ito nakikita ng mortal na tao. Mm. Para hindi ito malapastangan na yung tao na yan, ay nako, taglay niya pa naman yung pangalan yung banal na pangalan. Pagkatapos, ganyan pala ang kanyang ugali, ganyan pala ang kanyang ginagawa. O, di So, ba? oo. So, ibig sabihin, ang kaaway kapag ang isang taong may taglay na ganyang pangalan at nakikita niya, kapag Katulad gusto yung niya kung gusto niya itong atakihin, kukuha din siya ng alipuris niya na itatapat niya doon. Oo, oo. malamang, oo. Katulad ng isang kasama natin doon sa pinanggalingan natin na itinatak niya sa sasakyan niya. Oh, what happened? Oo, anong nangyari nga sa kanya, di ba? Oo, 'di ba? Hmm. Very shameful. Ha? Oo. So, ibig sabihin, hindi lang yung 'Yun. 'Yan hindi ang lang yung iniiwasan. pangalan ang nalapastangan doon, pati yung kanyang pagkatao, 'di ba? Nga, 'yun ang iniiwasan. Hmm. Kaya mas mabuti na lang na ang banal na pangalan ay gamitin natin ito sa pagpapahayag ng katotohanan at sa pananalangin. Ngunit wag na nating hangarin pa na maitatak ito sa anumang bagay na taglay natin, 'di ba? Saka isa lang naman inuutos na kung saan nyo itatatak, di ba? Oo. Saan yun, sis? Ang pangalan na ito ay dapat maitatak sa ating noo. Hindi, Taglayin sa natin. physical, di ba sa ano lang naman, pinatatak sa gintong Ah, oo. turbante? Ang pangalan na ito ay iniutos kay Moses na itatak doon sa turbante ng punong saserdote ni Oo, Aaron. Oo, kahit pero yung hindi ordinaryong hindi naman niya Kahit yung iniutos yun, di ba? mga anak ni Aaron, ay hindi hindi. niya pinayagan na itatak ito doon sa kanilang turbante. Oo. Kasi sabi ng alahayam, lagyan mo ng turbante na pangkaraniwan ang mga anak ni Aaron. Pangkaraniwan lang, 'di ba? Hindi Yes. yung turbante na nagtataglay ng inilaan kay Yahawa. Dahil para lang 'yon sa punong saserdote. Dahil ang punong saserdote ay isusuot niya lang 'yon kung siya ay papasok doon sa dakong kabanal-banalan. Na tanging ang punong saserdote lang ang nakakapasok. Pero side note lang kung babasahin talaga, ang nakalagay doon, kaisa ni Yahawa. Kaisa Oh, ang nakalagay doon. Kung babasahin talaga. Pero inilaan, parang ganun na rin. inilaan nga kay Yahawa. Oo. Pero 'di ba ang inutos hindi niya pinalagyan ng inilaan kay Yahawa yung turbante ng kanyang mga anak. Tanging kay lang, kay Aaron. Oo. 'Di ba? Kasi ang sinabi niya, ilagay mo ang turbante, yung pangkaraniwang turbante sa kanyang mga anak. Yun yung mababasa natin doon sa Exodus 28. So, special treatment yung Oo, para kay Aaron. para kay At saka Aaron lang yung yun. panahon na yon, si Aaron lang talaga ang inanuhan niya ng langis. Oo, Kasi inanoint. ang inanoint, pero ang sinabi, lahat ng magiging descendant mo,
ang magmamana Oo. ng Kumbaga, pagiging galing sa saserdote. kanya, Pero lahat, isa lang ang oo, lahat ng kanya, mga Levita ay oo. pagpapalain. Oh, so yun. Wala sa Pero kanya. isa lang ang ang kanya sasalina ng pagiging punong saserdote. Oo. Ang lahat ng Levita talaga ay nakalaan yan. Oo, Pero kasi nakalaan ang na, ang oo. ang pagkasaserdote magmumula kay Aaron na isang Levita rin. Oo, yung tribo ng Levita talaga yun ay nakalaan. Kasi napatunayan nila ang pagiging nila, karapat dapat na maglingkod sa alahayam dahil doon sa pagsunod nila napatayin ang ibang mga sumuway. Yung Mm. tahasang sumusuway sa alahayam. Sino nga lang ba sis ang inanoint o inappoint talaga ng alahayam na maging saserdote maliban kay Si Aaron? Aaron. Si Aaron at sa kanyang Oo, mga pero anak. ang inanoint ng langis ay si Aaron. Pero Oo. pinaliguan din ni Moses at pinaano din ang mga anak niya Oo, yung mga bilang anak. Pero sacerdote. maliban sa kanila, meron pa bang Kasi ang sinasabi dito ang inanoint lang. Pag sinabi kasing yung pinahiran ng langis, si Aaron lang yun eh. Hindi naman yung oo, pinahiran ng langis yung oo. mga anak eh. Pero Pero the fact na si maliban Aaron, nga doon, meron pa bang mga saserdote na inanoint ng alahayam? Like si I parang think si wala na. lang yata. Paano naging saserdote Si si Aaron lang. Hindi, paano naging saserdote yung yung nag-alaga kay Samuel? Sino Si nga ba? ah, di ba, ano din yan, nasa linya din ni Aaron. Tingnan natin yung sis. Oo, Pero, ang mga ina-anoint, mga hari, ang magiging oo, hari, ina-anoint yan, pinapahiram din ng langis, di ba? oo. Ang David, mga hari ang ina-anoint ng langis. sacerdote, oo, Ngayon, ng ano din, oo. oo. Pero itong mga hari ay pwede rin silang mag-anoint ng saserdote. Nag-iisip ako ng example eh. Oo nga. Kasi bawat hari ay merong Oo, mga pwede lingkod. nilang tanggalin ang sacerdote, Oo. oo. Merong mga lingkod na saserdote. Oo. Parang ang hari talaga ay mas mataas sa Kasi si sacerdote. 'di ba, ang nag-anoint kay yung kauna-unahang hari, si Saul, ay Ay si si Samuel. Well, Samuel, oo. Oo. So, after ni Saul, naabutan niya pa si 'di ba, si King David. Si Oo. Samuel din ang nag-anoint sa kanya. Parang tinanggalan na ng liwanag Oo. si Saul na that time, pero siya pa rin nakaupo sa trono. Oo. Kumbaga, ginalang pa rin ni David kasi hindi niya ano, pinatay or 'di ba, si Saul Oo. kahit nandun na niya, hindi niya Mm. kasi anointed siya. So, Oo. ganun ang paggaling ni David sa mga Mm. anointed. mm. So, Oo. madadaanan din natin 'yan doon sa pagdating doon sa kay Samuel. Kung So, meron, Oo. paano naging saserdote si Samuel. ang meron lang karapatan Inaalay parang siya, di ba? yung Mm. punong saserdote or sa time O natin punong saserdote, oo. kagaya ng mensahero kasi wala namang ibang pwedeng Oo. nagtaglay ng ganong At kapangyarihan. saka, kumbaga, sa panahon natin, ang punong saserdote ay yung mensahero. At Mm. bago siya namatay, wala siyang pinag-iwanan na punong saserdote, di ba? Wala, tinanggalan niya nga sila Mm-mm. ng ilaw eh. Oo. So, Talagang winasak eh. kumbaga, yung mga saserdote na kanyang inanoint ay na lang yun, self-proclaim, Oo. 'di ba? Mm. Pero sis, lalahanin natin, faithful ang alahayam sa kanyang kanyang covenant. So Oo. hindi natin alam na nakikita niya ating mga DNA, ating blood, tayo hindi natin alam na may dugo pala tayo, ganun. Siguro sa pagdating ng panahon, itataas din niya uli
i-resurface niya yung may lahi talaga ni Aaron, no? Na maging mga Malamang, oo. saserdote Dahil o siya lang naman ang levita. makakaalam. Oo, lalabas at lalabas yun. Oo. Oo, lalabas at lalabas yun. So, hayaan na lang natin kumilos ang alahayam kung sino talaga ang mga mamumuno o magtatayo bilang mga elder or ano. Kasi sinabi niya, you will be a nation of priest. Oo. So, siguro, bahala na si Aba na ilabas niya kung sino yung mga karapat-dapat na maging saserdote o mamuno ng mga kawan. O So, palapitin niya sa kanyang halaran. Iyan. Diba? pwede. Oo. Sige, Shemite. Oo, Hindi tuloy siya. natin. Ganun naman siya ka-faithful, di ba? Oo. Bagay, i-remind na lang natin siya sa pangako niya ulit, no? Oo, Aba, Ganda. sabi mo, Oo. the A nation of priest. priests, o, diba? Baka yung iba, ipapanganak pa lang, hindi natin alam, di ba? Peculiar people, Kaya chosen, ito, mahalaga mag-aral tayo para hindi mawala yung chosen nasa diwa pa generation. rin ang mga Ophirian, Oo. ang mga tipan Oo. ng alahayam Kaya sa kanya. mabuti na rin ito na naka-record sa atin para anytime ay pwede nating balik-balikan. Oo, kasi Hanggang sa nakakalimutan din natin, sinabi Oo, ko pala hanggang yun. sa kumbaga maisulat na talaga ito sa puso't diwa natin. Itong mga kautusan at mga instructions na galing sa ating alhayam. Oo. Sige sis, tuloy natin, verse Oh, 12. so itong ikatlong utos sa Yahweh Dasal pa rin to, no? Oo. Igalang ninyo ang araw ng Sabat at panatilihin itong banal, ayon sa iniutos sa inyo ni Yahweh ang ating alahayam. 6 na araw ang ibinigay sa inyo para sa lahat ng inyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw na Sabat ay dapat panatilihing banal para kay Yahweh. Sa araw na ito, kayo at ang inyong sambahayan, ang inyong mga alipin, mga dayuhang naninirahan sa inyong bayan, at maging ang inyong mga hayop ay dapat magpahinga mula sa anumang makamundong gawain at libangan. O pati libangan, Oo. Nagpatuloy si Moses, alalahanin ninyo na kayo ay mga alipin sa Egypt at inilabas kayo ni Yahweh, ang ating alahayam, sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang kamay. Kaya't iniutos sa inyo ng alahayam na igalang ang araw ng Sabat. Any Okay, so ito action po yung dyan? yung pangatlong kautusan, mahaba ito. Kaya yung ginawa ng ating mga kapatid ay pinutol-putol nila ito, di ba? Oo, bawat sentence, ibang Oo, utos. bawat sentence ay ginawa nilang kautusan. Pero dito, malinaw na ito ay saklaw ng ikatlong utos. Kasi at saka ginawa nilang Sabat, yung ikapitong araw lang. Actually, marami tayong Oo. Sabats. May S nga yung Sabats. Yes, Kasi oo, may mga Sabat. kapiestahan. Oo. Katulad ng yung Feast of Unleavened Bread, dalawa ang Sabats noon, yung una at ikapitong araw ng kapiestahan. Mga Sabat yun. Ibig sabihin, walang magtatrabaho ng yung Oo. makabundong gawin, yung mayroong Weekly. sweldo, ganyan. Yun. Hanap buhay, huwag kayo maghahanap buhay. Para lang talaga sa Aba. Oo. At saka ang pinagbabawal din dito yung pagbebenta eh. Oy, bili ka ng ko, meron akong tosino din. Oy, meron akong candy. Bawal ngayon. Kaya Ay, nga oo. pinagbawal ng ng mesero, yung transaction as much as possible. Oo. Walang kahit yung GCash unless para yun sa tithes o Oo. para sa gawain. Ayun. Pero yung may bibilin ka Oo, or may may bibilhin. papautang o Pero pwede magbabayad naman, utang. pinayagan niya naman tayo noon. Kaya lang huwag kang tatanggap ng bayad sa araw na yon. Ipagpaliban mo Mm. yung bayad sa ibang araw. Oo. Maaari Kaya mong pagbabayad, advance or late, ganyan. pwedeng i-advance yung payment at kunin mo Oo. yung produkto sa araw na yon. Oo, kasi doon na kayo Oo, magkikita. dahil doon na Halimbawa, kayo doon na kayo. magkikita. So, yun. Pero walang financial transaction sa araw na yan. Mm-mm. Ang hirap nga lang pag no? Ang Oo. daming bulto-bulto dalang paninda. Yun lang. Pero discourage Paninda. naman yan. Hindi yan Oo. pinayagan ng mensahero. Oo. Kasi meron namang Lalamove ngayon, may mga mga Oo. delivery apps na pwede mo naman padala Oo. yun, di ba? Ba't Mm. kailangan sa araw pa talaga ng Sabat? No?
Ano pa yung mga ano, yung mga pagpuputol ng kuko, bawal yun, sis. Kasi minsan nagpuputol ako ng kuko. Kasi tapos sabi ng ano, bawal yan. I Ano think ba? Ano ba, wala sis? naman sista na sinabi ang ano, ang Nakakapagod ba mensahero. yun? Wala Hindi namang naman sinabi. Kundi ito ang ano, ang pinagbabawal lang naman sa atin na yung mga pansariling ano yun, personal, ano to, leisures and pleasures during the high Sabbath. Yun ang ayun, pag high Sabbath pinagbabawal. talaga. Ano yung Oo, mga high Sabbath, sis? Ano yung high mga high Sabbath. Sabbath? Oo, yung high Sabbath natin ay yung ano yung ano yon, first fruit, And yung first fruit, Day of Day of Atonement. Ayan, Atonement, napakaano talaga. oo. At saka mayroong ilan ba yung high Sabbath natin? Dalawa? Tatlo? Ah, Yung ano, yung unleavened bread ba? Yung first day? High oo. Sabbath ba yun? High Sabbath yun yata sis. Kasi after ay Oo. ano yan Passover. Oo, after ng Pagkatapos ng Passover, oo. first Yun day. kasi Passover natin ay high Sabbath din. Oo. Hmm. So bali tatlo Ay, yung high Sabbath? oo, high Sabbath. Oo. Oo. Kaya lang, ano siya, kalahating araw lang yan. Kasi sa Hmm. pagdating ng paglubog ng araw. Oo. And then, yung ikapitong araw ba, na hindi ko na maalala, ng Feast of Unleavened Bread. Meron Ah, akong tanong. kasi Parang high Sabbath. maano natin na high Sabbath kapag ka pinag-utos na bawal ang servile work. Oo. O, Oo, so kapag talaga high Sabbath sinabi, yun. oo, pag sinabi na no servile work, ayan. So walang Hindi, mga Sabbath oo, talaga yung sis. oo. Pero yung ano kasi, parang pinaka high Sabbath yung Day of Atonement. Kasi kahit yung ordinary work, bawal. Kasi ano ka Hmm, fasting ka nun Puko lang yes, sa isang tabi, di oo. ba? So Oo. pagka high Sabbath kasi no pleasures and leisures na personal, Oo. ayun. Oo. So, ibig So, sabihin, hindi ano, ka pwede magputol ng kuko, magputol ng buhok, magpaganda, oo. gumamit ng Oo, mga mag-parlor, ano, oo. mga Pamasahe. pabango, mga kung ano-ano. Kapag Ah, high Sabbath. oo. Sabi, nakaupo lang naman ako kasi nag-roller coaster siya. Pero Oo. sa roller coaster, nakaupo lang naman ako. Masyal pa rin Paano naman, Nakapagod din kaya yan. paano naman mga kapatid? Kagaya nung last Sabbath, nagpatay ako ng bait. Bawal yon. Tsaka Hmm. is, lumutang kasi yung nakatatlong bait yata ako napatay that time eh. Oh, Ah, 'Di ba sis, ano, ang sabi sa atin, wala namang problema kung pumatay ka ng hayop, basta ipagpaalam mo lang kay Aba. Basta ang sa akin kasi, hindi ko alam kung nagpaalam ako, basta ang sabi ko lang habang ginawa ko yun, nasa isip ko siya, paano ba ito? Sabi ko ganyan kasi nga, kapag ka, na-trap ba? Na-trap? ano siya, parang maliit pa siya pero bait na siguro kalalabas nila galing sa pugad nila kung saan man sila galing. Matagal na kasing wala na kami ditong ang mga bait, nangawala Oo, sila. bagong. Ah. Kasi meron akong ginawang paraan para mawala sila. Tapos biglang may ganun, tatlo agad piraso sila. Kaya, Anak, yung maliliit pa? oo, Sana binigay mo sa pusa. wala kaming pusa at walang mga pusa dito sa labas na taon. Kaya yung time na yun talagang pinalo ko nga ng tsinelas. Ay, pag ganun, i-flush mo na lang sa toilet o kaya Oo nga. Wala, winalis ko, dinampot ko sa dustpan. Tapos tinapon Oo. ko sa kanal. Dito maraming pusa, ihahagis mo lang yan sa kalsada. Oo Marami na. nga. Dito kasi wala na taon eh. May mga pusa, pero wala sila na taon nung time na yun. So yun bang mga ganon, bawal yun? Lalo na kung hindi nahingi yung buhay nila. Pero, yun nga, nasa isip ko siya eh. Kasi dapat, bawal pumatay. Yun ang nasa isip ko eh. Bawal pumatay ng araw na yan.
Pero paano? Yung sabi kong ganyan, kung hayaan ko yan dito, dadami yan na naman sila. Oo. Pagka Kaya, gano'n na hindi mo sigurado, hingi mo na lang ng tawad kay Aba. Ayun, oo. tawad talaga. Hmm. Tawad talaga, aba, sabi kong ganyan. Kasi nga, kung pabayaan ko ito, anong mangyayari? Kaya nga Lalo, siguro pinalabas yun eh, para ano eh, buksa mo na eh, no? Hmm. siguro nga, ayaw ko pa nga sanang patayin dahil ganun nga eh, nasa isip ko talaga siya paano ba. Pero yun nga, nag-aalinlangan ako. Pero kung hindi ko rin gawin yun, Oo. nangungus ko. Magkakataon na eh, baka hindi mo na mahuli pag malaki-laki na. No? Oo. Pero mo Okay, pasi tayo sa ano. Okay. Sige, sige. Okay, verse 16. Okay. Ikaapat na utos. Igalang ninyo ang inyong ama at ina ayon sa iniutos sa inyo ni Yahweh ang ating alahayam, upang kayo ay mabuhay ng matagal at maging maayos ang inyong buhay sa lupain na ibinibigay sa inyo ni Yahweh. So, yung ano, ibig sabihin ganito kahalaga. Pag major, ano to eh, Oo, commandments. major So, commandments ito. ganyan Yung niya pagpapahalaga sa pinapahalaga. magulang. Mm. Kasi death penalty to eh. Mm. 'Di Na ba? nakikita mo yung sa kultura ng mga Western, pag ano Oo. na, 'di ba? Sinasagot-sagot pa rin nila yung mga spoiled, ano, 'di ba? Mga Mm. spoiled brat talaga. So, ito dapat ang laging uulit-ulitin natin sa ating mga anak na igalang Ikaapat na ninyo utos. yung ikaapat na kautusan. Igalang Mm. ninyo ang iyong ama't ina kahit anong galit ninyo na kung ano man ang kasalanan ng magulang nyo ay huwag nyo pa ring itatakwil ang magulang nyo. Kasi ito Mm. ay utos ng alahayam. Kapag sinuway nila ang utos na ito, ay baka bumalik sa kanila pag sila ay naging magulang na din. Kasi ito yung ano, ito yung utos na may pangako Oo. na mahabang buhay upang Mm. kayo ay mabuhay ng matagal Ng at maging matagal. maayos ang inyong buhay sa lupain na ibinibigay sa inyo ni Oo. Yahweh. So yung mga pasaway talaga, yung mga ano, hindi ano, ino-honor na papariwara ang buhay. Oo. Which is parang ano, parang proven siya, no? Pero yung mga Totoo. nagpapahalaga sa magulang, pinagpapala talaga. Mm. Gumaganda ang buhay at humahaba, no? Ang buhay Alam mo nila. yung ano, yung kapatid kong lalaki, talagang grabe yung kung lumapastangan sa magulang. Talagang ano eh, lumalaban siya sa magulang eh. At saka hindi lang, Yung parang kamamatay lang, hindi, yung mas matanda doon. oo. Tapos nung nag-asawa siya, 2 beses na siyang nabiyudo. May asawa na naman ulit ngayong pangatlo. Pero buhay pa. Buhay pa naman. Pero Mm. sabi ko nga, hindi kaya natatakot itong asawa nito kasi bago pa lang na siya ang sumunod. Pero ano, matatag yung ano niya, no? Yung Hmm. kanyang buhay. Pero yun nga lang, yung kanyang Oo. pag, 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 Yung pagsasama. paglapastangan niya sa magulang niya Alam Mm. niyo ano, ay talagang ano, talagang mayroong consequence. Consequence. Kasi, ikalimang utos tayo, huwag Okay. kayong pumatay. So, as nilinaw naman ng ano ng mensahero kung ano yung pagpatay, di ba? Iba yung, kasi Hmm. wala tayong equivalent word ng homicide at saka murder. Pareho lang sa Tagalog yung pagpatay. Teka, yung ano natin sis, doon sa Ten Commandments natin, ang nakalagay, huwag kang papatay. So, patay. Oo, kailangan kasi ito, yata, sa Leviticus yun, ito kasi oo, Deuteronomy. So, ang pinalo natin nasa hindi, Leviticus. Exodus kasi yun. Exodus rather, Exodus. Oo. So, huwag kayong pumatay. So, ano ba, malinaw naman na ang Ina-allowed niya pagpatay, ang pagpatay ng mga hayop, ngunit huwag itong gagawin sa tao oo. na, Ngayon, ano, pag pumatay, yung mga sundalo, syempre, pag oo, pinag-utos niya,
ayun, allow yun. Kung Di yung ba? ano, Yung, kung ito ay pagtupad sa kautusan, ayon sa katuwiran, ay pinapayagan na pumatay. oh, Ngunit kung ito ay inutos lang ng wala sa katuwiran, ay kasalanan pa rin ang pagpatay. Di Hmm. ba? oo. Kasi Meron inutos niya nag-aamok lang, dyan. Na, inutos na, niya lang yung ano, inutos niya, 'di ba, na patayin yung mga sumusuway sa kanya, yung mga rebelde sa kanyang kautusan. mm. Yun ay ayon Saka sa yung mga katuwiran. corrupted, oh, yung mga corrupted na bansa, 'di ba? Yung mga higante, yung mga Oo. nagmimix na, 'di ba? Sabi niya, pinangako pa ng ano, pagkaloob kasi ba, 'di ba, ang dasal ng mga pagkaloob mo sa amin to, at lilipulin namin sila. Hmm. Parang nag-promise si Moses na lilipulin namin 'yon basta ibigay mo ganyan, 'di ba? Mm. Sila pa ang humingi na ano, na lilipulin. Parang ginawa pa niyang pabor sa alahayam yung sige, lilipulin namin ng mga ito, basta ganyan-ganyan. Sabi ko, kakaiba, do? Kahit hindi inuutos sa kanya, pero dahil pledge na lilipulin namin yung mga ano yan, yung mga bayang ito, Pero inutos ganyan. naman sa kanya yun, sis. Oo, Inutos oo, naman talaga ng alahayam na bago oo, kayo pumasok doon sa lupang pangako, ay patayin ninyo lahat ng oo. mga So, nung nauna angkan. yon, O, 'di ba nung yung nauna lahat ng yon, angkan ni Kanaan? Kasi oo, kapag hindi nyo ginawa, inuutos sila ay yun. magiging tinik sa inyong mga tagiliran, sabi. Oo, sa mga mata o ano. Oo. Oo, pero yung merong sinabi si ano na nag-request din siya, may request din siya na ah, sa Aba na sige, ano namin to, susundin namin pero sana may ganito. Parang may ganun si Oo. Moses eh. May Mm. daanan tayo. Ibig sabihin, ano, yung inalaw na yung abay at saka yung kalooban niya yon na lipulin na isang bahay. So, Oo. yung hindi yung pagpatay per se, kasalanan. Kailangan yung katuwiran base sa kalooban ng Makatuwiran, alhayam. yung makatuwirang Oh, katuwiran. pagpatay. Kasi kagaya niyan, Oo. yung mga talagang kriminal na ayaw na talagang magbago, Dalot na sa wala silang lipunan, anong oo. ginawa kundi magpahirap sa taong bayan, ay di sila itong karapat-dapat na patayin, at kung sila man ay Oo. mamamatay, makatuwiran ang iyong ginawa. Oo, yung Kasi mga pusher iniligtas na mo. ano, Kagaya ng mga yung mga adik, mga kabataan, di pusher, ba? kung talagang binigyan na sila ng pagkakataon na makapagbagong buhay, pero hindi nila tinanggap, hindi sila sumunod. O sila itong mga karapat-dapat na patayin. Sa paggawa niyan ay maililigtas mo ang buhay ng marami. Libo-libo, libo-libong mga Oo, tao na na maaaring malulong sa, maaaring mabiktima nila. oo, Kaya masira yun ang ang mga yun ang pamilya. pagpatay na makatuwiran. Mm. Kaya yung iba kaya nagsisilputan yung mga, ano ba yung mga Avenger na hindi Oo. magawa ng mga kapulisan kasi dadaan pa sa masalimuot na mga Yun nga batas, eh. no? Dadaan pa sa, yun ang ano, ang ipinaglalaban ng human rights, yung due process. Oo. Kailangan pa ba ng due process sa mga taong karapat-dapat nang mawala sa mundo? Yun ang naging katuwiran din ni Duterte noon. Mm. Hindi na May mga, oo. kailangan ang due Oo, process kung ang abogado pa yan, taong ha? ito, Abogado pa. oo, kung ang taong ito ay talagang nararapat ng mawala sa mundo dahil mas marami pa ang bibiktimahin niya. Mas marami pa ang masisirang buhay ng dahil sa kanya. So yun ay makatuwiran. Kaya nga ang batas ano, nabibili kasi. Kaya, di ba, naka-blindfold nga eh. Kung anong mas Oo, mabigat na ano, naglagay. Eh, joke lang yun ha. lang. Dito na ano yung mga abogado. Kaya lang kasi tao pa rin eh. May mga Oo. ano Pero may alam mo, nagkakamali sa paghusga. kahit man medyo na hindi naaayon sa kanilang pamantayan, pero mas makakabuti siguro kung palitan nila yung simbolo ng ng justice system. Yung nakapiring ang mata,
Palitan nila yung naka-magnifying Palitan glass. nila na naka-magnifying glass. Na ibig sabihin, sinusuri Parang nila. nag-iimbestiga Oo. talaga. Kasi parang, Oo. oo nga, nanghuhusga ka, Mm. pero nakapiring naman ang mata mo. So, hindi mo nakikita kung Oo, nasaan ang paano ba? katotohanan. Di ba? Bulat na judge yun. Bulag na Kung ano judge kayang yun mas eh. maraming maleta? Oo. Mas maraming maleta sa kanan eh. Sa Kasi baka kaliwa, mamaya, walang maleta. yung pala, kaya pala nakapiring ang mata eh. Kasi mali-maleta ang nasa harap na ng mata niya. Bulog. Oh, hindi Bulog. na niya na, Di ba? oh, kaya nga, Tinitimbang niya kung benta. ano mas mabigat. Sana nga marinig ng ating mga mababatas, palitan nila yung simbolo ng kanilang justice system eh. Baka yan eh, Ano nga ba yung sinabi? Bakit naka-black robe ang mga Bakit naka-black robe? Kasi sa black, dahil black law ba yun? Oo, Bakit naka-black robe naka-black sila. ang mga... May sinabi sa ate sa customary law. Ano ba Oo, sabi doon? na bakit itim ang kanilang mga kasuotan Oo. sa paghuhusga. May civil law, may Oo, yung mga civil black, law na yan. black, Pero anyway, Kasi, sige, ito. oo, anyway, yung black ah, na yan ay, searchable naman daw yan sa internet. Hanapin na lang Oo. nila anong ibig sabihin o kahulugan ng pagsusuot ng itim sa mga hukom, ng mga hukom. Oo. may bendahe yung mata. Oo. Kaya, Oo. yun ang talagang hindi ko maunawaan eh. Pera Sabi yung ko, benda. oo, bakit nga ba nakapiring ang mata ng simbolo ng hukom, ng Mm-mm. yung mga hukuman? Paano mo malalaman ang tama't mali? Di Yes, ba? paano mo makikita kung ano ang tama at mali? Kasi Mm-mm. daw ang gumagana, tainga lang. Ngayon, hindi po pwedeng tainga lang ang gumagana. Kasi may marunong magsinungaling. Hindi mo makikita Oo. yung mga Kasi nuances, yung mayroong body marunong, language. kumbaga nga ang mga hukom ay talagang ah, mga sinungaling daw. Basta basta natapalan ang mata ng mga maleta ay papaling na siya doon sa kahit mali. Mm-mm. Yun ang Saka wala masama. naman sinabi ang si Moses naging hukom eh. Wala naman sinabi Oo. magtakip kayo ng mata nyo ha. Yes, At correct. sinabi, wag mga papalingan na dahil mahirap siya o Oo. dahil mayaman, di ba? Oo. Wala yun. Maging patas sana ang batas. Oo. Pero itong civil law natin, talaga namang hindi ko talaga maintindihan kung bakit nakapiring ang mata ng simbolo ng kanilang paghuhukom. Kaya sila Mm-mm. bulag. Kaya bulag eh. Bulag. Naluloko. Kasi ang Mm-mm. pinapagana lang nila tainga. Paano ngayon? Marami ka nang babasahin. Kung nakapiring Saka ang mata mo, sinungaling. Oo. oo, Oo. nakapiring ang Marami mata mo, paano mo sinungaling. mababasa yung yung nakasulat doon sa mga testimonya nila. Oo. Kaya Okay, talagang tayo? dapat mapalitan na yan. Okay, Ang dami ika-anim pa na nang pumasa utos. ngayon na abogado, taas Oo, ng percentage yung passing, Sa ko oo. inaanak, abogado na eh. Okay. Verse 18, ika-anim na Anim. utos, huwag kayong mangangalunya, makikiapid o makikipagtalik sa hayop. So dito, nilagay natin to, pero sa Ten Commandments, tinanggal natin yun kasi baka maging sensitivity ng iba. Oo, Although, kasi ito naging pag yung bestiality, tinatawag na bestiality, legal na oo, kasi sa ibang bansa to eh, di ba? oo, Makikiapid at mga ngalunya. Kasi ang mga ngalunya, ano yan, fornication ba yan? oo. Makikiapid ang adultery. Adultery ang pakikiapid. Ang Oo, pangangalunya ang mga naman ay ngalunya, fornication. o yung parang ano na rin to, pagiging, Ang bestiality ay itong bis, pakikipagtalik sa hayop. oo, promiscuity, itong pangalo niya eh. Kung kahit Oo. kung kani-kanino ka na basta-basta ka na lang nakikipagtalik kahit pa pareho pa kayong single, di ba? Or hindi ko alam, Oo. yan pangangalo niya.
Ikapitong, yung pangangalunya ng ano, ng sinasabing, ng sinasabing Babylon, kasi nakikipag, isang ano siya sa iba-ibang hari o iba-ibang bansa, no? Oo. Iba-ibang At religion. saka yung ano, kasama na rin dito sa yung idolatry, 'di ba? Pangangalunya din 'yon. Sa ibang mga ano, mga Oo. Kasi nakipag-ano, mga kumbaga, celestial beings. nagkaroon sila ng covenant sa Alahayam. Pagkatapos tumalikod sila doon sa covenant at nakipag-ano, nakipag-covenant na naman sila doon sa mga idolo. So, Oo. yun ay Yun, pangangalunya din. yun yung mga tinatawag na demi-God, demi, Oo, oo. kasi yan ay mga celestial beings, mga fallen yan. Mm, 200 yun, ano? oo. Kasama. Kaya yung mga Greek, yung mga mythology, yung mga ganun, Mm, may mga pinagbabasihan sila. Kasi yung mga fallen na pumunta dito sa ano, oo. sa, pero actually, fallen ba talaga yan? Pero tingnan natin. Sa Mm. ikapitong utos, huwag kayong magnakaw. Napaka-wide na yung pagnanakaw, no? Ito ngayon, Oo. hindi mo yung intellectual property, ninanakaw, di ba? Yung mga At saka ideas, hindi lang kasi hindi, mga gamit ang pwedeng nakawin eh. hindi lang material. Hindi lang material ang pwedeng nakawin. Identity, Actually, theft. oo, actually kasi sis, malawak ang ano, ang saklaw nitong pagnanakaw. Kasi kagaya niyan, alam mo ang napakahalaga naman ninanakaw ng tao, ang oras na nakalaan para sa ating alahayam, Oo. 'di ba? Yes, oras, everyday. May Sa Oo. sabat na lang. Oo. Nananakaw ng social media. Nako, mga Yes, TikTok na yan. nananakaw ng social media. Your attention, nananakaw. Oo. So tandaan natin ano ang dapat nating ilaan sa ating alahayam. Yung time, yung talents, at saka yung treasure. No, the Yung three triple T's. T, no? Oo, yung triple T natin. Yun ang importante na ilaan natin sa alahayam sapagkat Mm-mm. maging yung mga treasures natin ay nagmula sa kanya. Kaya gamitin din natin ito bilang Yung oras mo sa mundo, oo, no? pagpaparangal sa kanyang ano, sa kanyang mga ginawa, Tsaka yung sa oras kanyang kasi natin pangalan. Oo. napakabilis, no? Kaya Yes, yung oras pag na napakabilis wala. ng oras. Ako Kaya talagang ngayon, sa totoo lang, guilty din ako sa oras sapagkat minsan 'di ba pag lalo na pag Sabat, hindi mo maiwasan dahil kagaya niyan may mga hayop kang aalagaan, aasikasuhin. So instead na magpapahinga ka sa araw na yun, iisipin mo, o may mga hayop ako na kailangan kong pakainin, kailangan ko asikasuhin. So yun din, isang ano din yan pagnanakaw ng oras. mm-mm. Yan, hindi ko alam mga kapatid kung yun ito Hindi ba. naman yun inaano ng aba kasi kailang kumain talaga ang hayop kahit sabat. Oo. Hindi yun ano. Pero yung oras natin na iginugugol natin sa ano, sa social media, 'di ba? Oo. Yun din ay Isa sa mga Kung kasama na nga halimbawa, naging, kung sige, halimbawa sige. meron kang nais na aalamin, 'di ba? Meron kasing mga dumadating na mga informations na Oo. gusto mo rin tingnan. Siguro kung ang pagsasayang siguro ng oras diyan is yung halimbawa may online sugal, doon ka na napako, 'di ba? Oo, Siguro oo nga, siguro gano'n na kung makabuluhan ba yung paggamit mo ng oras oo. ay allowed yan Kaya sa nga, ating ano, sa kaya ating nga ganito, alahayam. oo, ganito ang isa sa mga naging ano sa aking mga sa panalangin na ituro mo i-guide mo yung aking yung dapat ko lang matutunan o dapat ko lang ma-discover kasi napakarami mong magkakaroon ka ng information overload pag nag-social media Oo, ka. Yun dapat talagang ko lang oo, aba dami, yun lang madami talaga. kailangan kong matutunan na yun lang kasi Makakatulong, oo.
Oo, kasi kailangan siya din ang provide ng mga information na ano ba, palabas ka. So, padadaanin niya, yung gusto niyang ipaalam sa iyo through reading o kung yung mahilig kang makinig ng siguro sa pandinig niya padadaanin yung mga information Hmm. na gusto Oo. niyang malaman mo, kaya makarating sa iyo. So, i-guide mo sa lahat ng information yun lang dapat kong matandaan, yung mga dapat kong malaman ang kasi kung inaano ko na, inaayaan ko na siya mag-filter ng mga information. Kasi yung Oo. iba, baka kasi nungalinga, yung mga totoo lang, ipakita mo sa akin yung mga totoo. Kasi maraming fake news din yan eh. Oo. So, bigyan mo ko ng Lalo pa sa discernment. panahon ngayon, hindi mo na Oo. alam. Kailangan Sabi, oo, malakas isa ang kayong discernment discernment, mo. hingin mo yun. Hingin mo Oo. yung discernment at saka magamit mo ng ayos yung panahon. Saka yung social Hmm. media na pinoprovide niya sa atin. Yung mga ganun, simpleng Yada, ganun lang. oo. Kasi kung tayo lang, hindi natin alam, syempre ang very interesting yung susunod na naman, very Oo. interesting na yung susunod. Di ba? Ganyan ang ginagawa ng ang tawag doon, algorithm, di ba? Kung alam Oo. niya na interested ka sa ganun topic, papalabas siya ng ganun. So, kailangan may discernment din. At saka, ipakita niya yung mga dapat mo talagang matutunan malaman. I-guide ka. Na Yun. nagagamit naman natin. Minsan pa nagdi-discuss tayo kasi Oo. current events, di ba? Oo. So, kailangan malaman mo kung ano yung ipa at saka yung may laman, ang tawag, di ba? Oo. Oo. Baka empty lang yun. Hmm. So, sa lahat ng ating buhay, kailangan natin gabay niya talaga, no? Oo. Oo. Okay, So, proceed tayo. ikawalong utos. Huwag kayong magbibintang ng hindi totoo sa inyong kapwa. Naku, medyo guilty ako ngayon. Oo. Yun nga eh. Kasi usually pag isang tao naging naging na niya yon, kahit hindi niya ginawa, parang ibubintang mo sa kanya, di ba? Yun na nga eh. So, Kaya, medyo alam mo, napakahirap talaga kapag ka ang reputasyon ng nasira, isang oo, tao ay nasira nasira. ang reputasyon niya. Oo. Napakahirap ng magtiwala. Minsan kahit totoo na yung kanyang sinasabi, hindi mo pa rin mapaniwalaan. Yun. Kasi nasira na nga yung reputasyon niya. Kaya, lagi nire-remind ko dapat, ang tawag yan, evidence-based ka, Oo. factual-based. Hmm. Kahit nga 5 na ang napatay, tapos may namatay pag isa, isipin mo. Tapos hindi pala siya gumawa. Ayun, di ba? Oo. So, medyo yan, huwag, Oo. mag, na hindi totoo. At saka yung may mga, ang isa pang lesson dyan, katulad na sinabi ni pag may isang tao, o may sinabi sa'yo, sabi nga ni ganito, ganito ka daw, ganito. Alam mo, ang pagbawa, inisip ko, bakit niya sinasabi sa akin yun? Baka gusto niya pag-awayin kami nung isa. So, titingnan mo rin yung motive na Oo. nagsasabi ng Siyempre, tao. oo. Baka may motibo siya. Hmm. So, yung nagsasalita nun. Kasi kung hindi mo makakabuti, bakit niya sasabihin? Unless meron siyang ibang motibo. Pwede naman Oo. hindi sabihin sa'yo, di ba? Bakit niya sasabihin pa sa'yo? Which is so, ganun. Dito Ano kasi, kayang motive ng oo. taong to? Dito kasi Although kahit yung mga, matotoo yung sinabi niya. yada, Okay. oo. Mga kapatid, ito yung paalala kasi sa atin. Dahil sa panahon natin ngayon, hindi mo na alam kung ano ang totoo. Dahil kahit ang mukha mo, boses mo ay pwede nang gayahin ng AI. So halos Oo. lahat na lang ng news ngayon ay ibinibintang sa AI. So hindi mo na alam ngayon ano ba talagang paniniwalaan, nangyari ba ito o hindi? AI ba to o hindi? Ngayon kung hindi ka marunong mag-distinguish kung alin dito ang AI at alin ang totoo, talaga namang maliligaw ka, Oo. 'di ba? Tama. At saka meron nga akong yung isang kahan doon na dating pulis. Sabi niya, siya, investigador siya eh. Oh. Siguro alam niyo natin lahat yun kasi naman siya eh. Hmm. Sabi niya, pag nagbasa ka ng balita, isa lang ang tama doon. Oh. Yung date, minsan nga mali pa yung date eh. Yung Oo. petsa lang daw. Kasi usually yan, may mga narrative, kahit ang mga pag sinabi sa hepe, hindi, baguhin mo yan, wag yan, Oo, ganon. oo. Binabago din. So isa lang doon tama doon.
Kailangan, Oo, kaya yung pag date. Oo. nag-ano ka, gusto mo malaman, dapat maraming anggulo, maraming tao. Yes. 3, di ba sabi nga, 3 Oo. or more witnesses. Wag mo, Oo. don't take it as, take it as a grain of salt kasi baka iba yung pag-unawa ng iba, iba Alam mo, pag-unawa ito ng na nga iba. ang Buti nga ngayon may pinakamahirap. CCTV na eh. Pinakamahirap Oo, itong gawain ng mga hukom. oo. 'Di ba? Paano pa nila mapapatunayan kung alin ang totoo? Mm. Kahit nga CCTV na alter nila eh, bago nila Oo, eh. nababago nila. Ganun. So, lalo pa itong mga halimbawa, mga news o ipapakita nila, ito yung nabasa namin sa news, ito yung nangyari. Eh yung pala hindi naman nila gawa o AI lang pala. Propaganda, o kaya propaganda, no? Propaganda lang pala. Propaganda machine. Oo. Mm. Sabi nga nung ang totoong mga nangyayari ay hindi nakabalita. Mm. Nakatago yun behind the scene. Kung Nakatago. ano lang gusto nilang Kung anong gusto nilang palabasin na propaganda, yun narrative, ayun papalabasin. ang nangyayari. Sample. Sample Oo. na lang yung sa West Philippine Sea. Oo. Yung isang yung hinahabol ang isang boat ng then may humarang yung mas malaking boat ng China, Mm. milita dun sa kasi tapos sinabi nila na accident or what, kasi ang totoo nun pinagtanggol ng Oo. Navy, ng Oo. Chinese Navy, yung Philippine boat na yon, at hindi daw yon. Ang sa totoo daw, hindi yun yung ginagamit ng media natin ay hindi ang Coast Guard. Hindi natin Coast Guard. Nag-rent sila ng sarili nilang boat na Oo. pinalabas nila sa Coast Guard natin yon. Kumbaga Mm. talaga, inano nila, nagpahabol sila sa Chinese, ah, ah, Coast Guard, Chinese Coast Guard. Kaya Mm. yung Chinese na kaya nga sumingit kasi yung pinigilan niya yung kapwa Chinese niya na habulin o banggain yung media na nagko-cover nun. Which is hindi naman pala yun ang Coast Guard kasi ang Coast Guard ay hindi available that time para i-cater ang media yun. Kaya ang ginawa ng media yun, dahil nakaschedule na sila, nag-rent sila ng sarili nilang boat. Mm. Yun ang so, ibang-iba sa mga narrative ng mainstream na kesyo daw na ganun nga, na buti na lang nagbunggaan yung dalawang Chinese boat kaya sila nakaligtas. So kasi propaganda machine nga na control ng West. Talagang hindi na tayo Oo. kailangan pang lumayo. Ano bang nakikita natin nangyayari sa ating pamahalaan, na kung talagang kung ano yung narrative na gusto nilang ipalabas, yun lang. Kahit na yung katotohanan ay nandyan na, sasabihin nila Mm-mm. ayun, 'di ba? Gusto nilang magalit ang Oo. mga Ofirian, ang mga Oo. sinasabing Pilipino sa China o kaya sa Oo. Russia. So, yung mga news, puro negative news Oo. Puro pertaining sa Russia. negative ang China. nila. Oo. So, So, maging mapanuri po tayo at yes, maging timbangin ang lahat. mapanuri ang lahat at Buti na lang may laging, mga vlogger ngayon. At least oo, nababalance natin yung mga yes. mainstream, no? Mabuti na lang ang mga talagang mga nakatutok na vloggers, talagang mga walang editing yan eh. On the Oo. spot na ipinapakita nila kung ano ang totoong nangyayari. Kaya, Actually, sis, oo. mas updated pa ang nasa abroad kaysa sa mga sa atin dito. Yes, Kasi ang mga oo. tao dito is mainstream pinapanood. Ang mga Yes, nasa oo. abroad, nakaano Vloggers yan lang sa ang mga, pinapanood oo. nila doon. Although nanonood din ng mainstream, pero Oo. nababalance nila. At least marunong na sila magbalanse. Oo. At saka ngayon ang mga mainstream kasi parang identified mo na kung kung saan sila Sino may-ari, oo, di ba? sino may-ari at saan sila Oo. naka Propaganda, o oo, linya, anong kulay? Yung oo, mga anong kulay. kulay nila. So alam mo na. Oo. Okay, verse, ano tayo? Okay, 21. 21. Ikasiyam na utos. Huwag kayong maghangad ng anumang pag-aari ng iba, asawa, alipin, ari-arian, o anumang bagay na pag-aari nila. Oo, pag-aari nila, huwag mo nang asamin. Bumili ka na Kaya lang ng nga. sayo. Di ba? Oo.
At yun nga, yung minsan, ito din dito rin tayo bumabagsak eh. Inggit. Sa Yung inggit yan. paghahangad ng mga ng mga bagay na wala pa sa iyo. Hingin mo, 'di ba? Kasi Oo. hindi ka, see, 'di ba? Na You, minsan you don't have naman, because you oo don't nga, ask. humihingi ka, ngunit gumagawa ka ng sarili mong kaparaanan. Kaya diyan Oh, tayo bumabagsak. hindi naghihintay, ano? Yung Oo, dahil nagmamadali. naiinip tayo sa paghihintay. Pero So, ang sabi ano naman ng din, ano eh, oo, saka alam ng aba kasi kung kailangan mo yun. yada. Kung makakasira sa'yo, hindi niya ibibigay. Dahil lagi siya sumasagot sa ating mga dalangin, di Yada. ba? Oo. Wait lang, di ba? Pati Mm. yung yung glory ng iba, kinukuha ng iba. Oo. Oo, papasalamat. Ipasasalamat sa kanya palagi, no? Mm. Talaga Even ba? yung sa asawa, yung tumingin na lang, di ba? Bawal yun. Mm. Saka, kaya ano, ang dalangin natin, yung best para sa akin. Siyempre, baka hindi best Oo. sa akin yung Ferrari. Baka kung anong, baka Mm. hindi na ako, baka lumipad na ako yung sa patakbo ko. Oo. Bigay mo lang yung kalesa lang, sige. O Ferrari, hindi yan pwede yun sa Pilipinas. Sayang lang pag nabasa, nalubog. Mm. Ayan. Diba? Manila. So, kung yun the best para sa sitwasyon mo, pag ano. Oo. Okay, sa verse 22, yung ikasumpung utos, ito uli kay si Yahweh the Father ulito, di ba? Oo. Gumawa kayo ng isang altar na yari sa lupa para kay Yahweh, ang Hindi. ating alahayam. Oo, Yahweh the Son. Yakawadasan pa to. Oh. At mag-alay kayo roon ng inyong mga handog na susunugin at mga handog na pagsasaluhan, ang inyong mga tupa, kambing at baka. Kung gagawa kayo ng altar na yari sa bato para kay Yahawa, huwag ninyo itong gagamitan ng mga tinapyas na bato, sapagkat ito ay madudungisan kung gagamitan ninyo ng kasangkapan. At huwag kayong aakyat sa kanyang altar sa pamamagitan ng mga hagdan, baka mahayag ang iyong kahubaran. Saan man niya pinahintulutang parangalan ang kanyang pangalan, darating siya sa inyo at magpapalain kayo. O so nasa third person pala tong Oo, nasa third Deuteronomy. person na ito, oo. Oo, pero yung Exodus sa Sa yun, Exodus first kasi tayo person. kumuha, nasa first person. Oo. Oo, yung sinabi ng Yahweh na Oo. aking parangalan, ang aking di ba? Oo. Pero ito kasi narrative kasi ito ni Darating Moses. ako at pagpapalain ko kayo. Kasi ang nauna nga naman, ito kasi ay kwento na lang ito ni Moses. Oo. 'Di ba? So kaya third person ang Oo. ginamit niya. Kaya third person ang ginamit niya kasi si Moses na ito ang nagsasabi. Nagkukwento na Mm. lang siya. Pero Oo. doon sa yun ang actual na inutos talaga, yung doon sa Exodus. So, kailangan may pahintulot niya. Hindi kayo basta-basta magtatayo ng halaran. Kailangan, Oo. hindi, kasi baka nga naman yung yun, may massacre o may sementeryo, pinagtatapunan Oo. ng patay yung lugar na yon. So, hindi niya, hindi niya i-allow. Yada. Oo. Pahintulot Ako ay kayo darating sa ng inyo. kalooban. Ah, Baka hindi lang pahintulot, kundi kalooban, no? oo. Oo. Yung kalooban niya. Hintayin mo yung kanyang kalooban. Mm. At saka bawal yung may mga gumamit ka ng metal o ibang sa yung nga lang dapat daw yung walang gas-gas ang gagamitin mong bato. So, hindi pwede talaga yung mga graba, sis. 'Di ba? Na Mm. ginawa dati dun sa dating Oo. Wala. talagang organic ang aba. Napakarami yung pinrovide ng mga bato sa paligid. Oo. Ano ba yun? Kailangan ba dito yung mga buhay na bato? Yung sinasabi mo, sis, na Oo, lumalakad? yung buhay na bato na walang kumbaga mga makinis na bato na hindi pa Paano na yun ang buhay na bato? Ang oo, yung makinis na bato na walang gasgas. Malalaman mo yung mga buhay na bato, nasa ilog yan. May Oo, mga kulay sa yan sila. ilog. Sa ilog Tapos, yung nakukuha. buhay. oo. Kasi, Kasi maraming mga bato ngayon na pala, mga petrified na
So Hmm. anyway, ibang topic yun. Bundok Basta yun. mga ano, At mga saka yung mga organic na naging, buhay na bato, talagang oo. lumalaki pala talaga siya pag laging nababasa. Mm. Nung kumuha ako ng maliit lang parang kamao na bato, na pumunta kami sa ilog dun sa may Bulacan, nagdala ako ng dalawa na makinis sa bato. Ngayon, yung isa, inilagay ko sa sa may gripo, ang laki na niya ngayon, parang dalawang kamao ko na ang ang laki niya. Yun, nag-aano siya, nag-iipon siya ng mga minerals, ano? Ilang taon Oo. yun, sis? Ilang taon bago lumaki yung Hmm, doble? basta Ilang taon? kinuha ko siya 1 year old pa lang itong si Bunso. 11 years old na siya ngayon. So, 10 years. Oo, 10 10 years. years yung bato nun. Oo. Oh. Tapos yung isa na hindi masyadong nababasa, ganun pa rin ang laki niya. Ah, hindi na bago. Oo. May comparison, no? Oo. Kaya sabi ko talagang buhay ito na bato. Mm-mm. So, ano yun? May energy kaya? Iba yung energy niya? Siguro. Oh. Sige, pag-aralan natin yan. Oo. So, sa paglilinaw, sa ibang pagsasalin sa Ingles ng talatang 13, do not murder, ay naiiba sa do not kill at magkaiba ng konteksto dahil ang pagpatay o kill ay maaaring gawin sa mga hayop na kakainin o anumang may buhay na nilalang. Kung kaya sa pagsasalin na ito ay aming itinutuwid ang konteksto. Ang angkop na salin ay do not murder. Ito ay tumutukoy sa pagpatay ng tao. What has been forbidden is murdering and not killing per se. So, dahil wala tayong equivalent na Tagalog na word sa murder, Oo. pagpatay na rin ang ginamit natin. No? Oo. Verse 25. Ito ang mga kautusan ni Yahweh na mula sa apoy. Uh, wait medyo hindi na, so dapat ito ay 12 ang kanyang font. Ito ang kautusan ni Yahweh na mula sa apoy. Ipinahayag ng malakas na tinig sa inyong lahat doon sa paanan ng bundok. Pagkatapos ay isinulat niya ang mga ito sa 2 lapis lazuli na tapyas at ibinigay sa akin. Nang marinig ninyo ang tinig mula sa apoy habang ang bundok ay nagliliyab sa apoy, ang lahat ng mga pinuno ng inyong mga tribo at ang inyong mga matatanda ay lumapit sa akin. Ito ay nakatatanda. Mm. Hindi naman lahat ng matatanda ay nakatatanda, elder, ano? Pagkatapos ay sinabi ninyo, ipinakita sa amin ni Yahweh ang ating alahayam ang kanyang kaluwalhatian at kadakilaan at narinig namin ang kanyang tinig mula sa apoy. Ngayon, nakita namin na maaaring mabuhay ang isang tao kahit na makipag-usap sa kanila si Yahweh. Ngunit ngayon, bakit pa kami mamamatay? Ang malaking apoy na ito ay sasakop sa amin at kami ay mamamatay kung maririnig namin ang tinig ni Yahweh ang ating alahayam. Kasi siguro natakot sila Oo. dumadagundog, di ba? Nadidinig niya iskulog, Oo. no? Sapagkat sinong tao ang nakarinig ng tinig ng buhay na alahayam na nagsasalita mula sa apoy at nakaligtas? Lumapit ka at makinig sa lahat ng sasabihin ni Yahweh ang ating alahayam. Pagkatapos, sabihin mo sa amin ang lahat ng sasabihin sa iyo ni Yahweh ang ating alahayam. Makikinig kami at susunod. So, nakiusap sila kay Moses na mamagitan. Oo. Natatakot kasi sila na makipag-usap at mamatay ng direkta Mm. sa kay Yahweh. Okay. Verse 31. Narinig kayo ni Yahweh nang kayo ay magsalita sa akin at sinabi ni Yahweh sa akin, narinig ko ang sinabi ng mga taong ito sa iyo. Ang lahat ng kanilang sinabi ay mabuti. Nawa ay ang kanilang mga puso ay maging handang sumunod sa akin at laging tumupad sa lahat ng aking mga utos upang maging maayos ang kanilang buhay at ang buhay ng kanilang mga inapo magpakailanman. Okay. Yung pagsunod,
magiging maayos ang buhay ng kanilang mga inapo magpakailanman. So ganun ka ano no? Kaya Oo. dapat talaga ang gabay ng magulang sa kanilang mga anak upang maging maayos din ang magiging nung inapo ng kanilang magiging mga anak ano. Oo. Humayo ka, sabihin mo sa kanila na bumalik sa kanilang mga tolda. Ngunit manatili ka rito kasama ko upang maibigay ko sa iyo ang lahat ng mga batas, alituntunin at utos na ituturo mo sa kanila upang sundin at tuparin sa lupain na aking ibinibigay sa kanila upang angkinin. So, ibig sabihin, yung 10 utos, hindi yung kumpleto, yun ang major pala, mga pangunahin. Oo. Pero may mga batas at alituntunin at Oo. utos ang alahayam na ibinigay kay Moses na Mm. iba na hindi nasusulat sa lapis lazuli. Okay. Kaya't mag-ingat kayo na gawin ang lahat ng iniutos sa inyo ni Yahweh, ang ating alahayam. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Lumakad kayo ayon sa lahat ng iniutos sa inyo ni Yahweh, ang ating alahayam, upang kayo ay mabuhay ng masagana at matagal sa lupain na inyong aangkinin. Yada. Yada. Ito mga salita ng alahayam, halalwaya alahayam. Yada. Yada. So, marker na tayo at tayo ay overtime na. Oo, wala ulit. May musika ba tayo, sis? Gusto ba Musika ninyo? tayo ngayon? Oo. Sige, mag-ano tayo ng musika. So, Para yung mga bagong awit ay marinig din ng mga makikinig. Siguro mag-ano tayo ng mga link ng mga no? Yung link ng awit na yun. Sis, Kaya lang, yes? tapos na tayo. Sandali, muna tayo sandali. ng music. Ano ba tayong Ibalik musika? natin sa Tagalog ng Ten Commandments. Mas madali ko siguro isaulo yun. Oo. Screenshot Oo, ko lang. Oo. Padadalan ka ng sis, yung ayos na na. Okay, Saka pala, sa mga nakikinig, yung may mga tayo, musika dito na buhay ang mensahero noon na then may mga musika tayo na binago ang lyrics ng mga dati nating kasama na tumalikod sa mga kautusan ng mensahero, yung mga kautusan ng alahayam na sinabi ng mensahero at may mga so kailangan malaman nila i-distinguish yung mga bagong awit na naayon sa iniwang pagtatama ng mensahero siguro sis tsaka mga worship songs. Yun lang po. So, kailangan magsaliksik din sila, no? Okay, be blessed, shalom. Okay, be blessed. Be blessed. Kami sumasamba sa banal mong pangalan, ika'y papupurihan, puno sa galak ang mga puso, at sa'yo ay nagsusumamo. Ikaw nga, alahayam na may likha, purihin ka, luwalatin ka, alahayam na dakila, itataas ka, dakilain ka, sambahin ka ng iyong likha,
kami sumasamba sa banal mong pangalan. Ika'y papupurihan, sa galak ang mga puso, at sa'yo ay nagsusumamo. Ikaw nga, alahayam na may likha. Purihin ka, luwalatin ka, alahayam na dakila. Itataas ka, dakilain ka, sambahin ka ng iyong likha. Purihin ka, luwalatin ka, alahayam na dakila. Itataas ka, dakilain ka, sambahin ka ng iyong likha. Yada.